At isang pinagpalang napakagandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode ng ating Lighthouse Cafe Live TV Talk Show. Alam mo, Reza, ngayong Enero, no? Ang bilis, ano? Ba't ganun? Ay ipinagdiriwang natin sa ating bansa. Buong bansa po ito, no? Ang National Bible Month. Well, actually, hindi lang Bible Month. Meron tayong Bible Week at meron tayong Bible Day. Okay? Sa tuwing taon po iyan, ano? Ang ating bansa ay nagseselebra ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Lalo na kapag pinag-uusapan ng tinatawag na nation building. Ito ay according sa Proclamation number 124, declaring the month of January of every year as National Bible Month, at Republic Act, hindi lang ito executive order, kundi isang Republic Act, batas po ito, declaring the last Monday of January every year as a special working holiday in observance of this celebration. At ang tema na ngayong, para sa ngayong buwang ito, sa pagdiriwang ng National Bible Day na ito, ay God's Word brings life. Acronym yung life, Reza. L-I-F-E, and that stands for love, integrity, faith, engagement, no? To our hearts and our homes. Abangan niyo yan sa ating pag-uusap na ito, sa ating segment na What's Brewing, kasama ang ito, napaka-equipped nito, ang bagong General Secretary ng Philippine Bible Society na walang iba kundi si Laura Valiedo. Ayan, maganda po ang tema na yan, Bishop. No? Tama-tama rin po sa ating Espresso Self kasi meron po tayo mamayang testimonial interview. No? So, kwentuhan po to actually kasama ang bagong-bagong bar exam passer na si Attorney Jason Ilyasca. At of course, kasama din po si Preacher Fiscal Moses Rivera as they share how God's Word is applied practically to their lives and in their respective fields. So, sa Health Talks naman po, influenza or flu, ang tatalakayin ng ating resident pediatrician na si Doc Mel Lozada. So, stay tuned and we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, alam mo, Reza, parang fresh na fresh pa yung batian na Happy New New Year. Year. Pero kalahati na, no? Basta sa kalahati, actually, ng buwan na ito, napakabilis. But it's good na kahit mabilis ang tingin natin, tayo umuusad. No? Hindi bumabagal dahil sa mga problema sa lipunan, pero umuusad tayo, lalo na napakaganda ng ating pag-uusapan tungkol sa pagdiriwang sa kahalagahan ng ating banal na kasulatan, the Word of God. Okay? Kaya ito, welcome. Welcome. Ang bagong General Secretary. General Alam mo, we're blessed. Palagay ko, ito lang yata ang, yung presence niya. Laura, magandang araw sa iyo, Laura. Ayan, kamusta po? Magandang gabi po, Bishop and Reza. Magandang gabi po lahat. Laura na lang ang tawag ko sa Yes iyo. po, Laura Bishop. Mas endearing Laura. naman yun. Valiedo. Valiedo, Pero yes anong po. maiden name mo? Ang middle name ko po ay Marcelo. Oh. Yeah, galing po ako sa Marcelo na taga Bulacan. Bulacan. Ba? Okay. Saan sa Bulacan? Sa Bukawi po, Bishop. Uy, naku, malapit Opo. sa transmitter siya ng ng Opo, Far East doon, Broadcasting malapit po kami Company. doon. Okay. Philippine Bible Society. But hindi ka naman bago doon, hindi ba? Hindi po, 23 years na po ako nagsaserve sa Philippine Bible Society, Bishop. Yeah. Okay. So, if you don't mind, pang ilang kang General Secretary ng PBS? Kasi, gano'n na ba katagal talaga ang PBS? Ang PBS po ay 126 going 127 years na po, Wow. Bishop. This year. Oo. Yes. At kayo po ay At pang ilang? ako po ay pang 13th General Secretary. Napakadami na pala. Ano? Actually, marami rin po tayo na interview dito, no? Oo, Si Ma'am nung Nora araw pa, Lucero, nung panahon pa ni Ma'am Nora. Perry, opo. At ni Perry. At pangatlo si Ma'am Nakatatlong Laura. General Opo. Secretary na tayo. Parang henerasyon na pala yun. Ano? At Bishop, pangatlo po ako sa women's. Ah, Sabi nga po, wow. sunod-sunod po kami naging sorority. babaihan. From Ate Nora Tama. to Ate Perry and then ako na po. Alam mo, actually, kahit sa mga Christians Christian na mga organisasyon, Apo. magandang pamantayan ng PBS. Yes.
Oo. Lalo may bago kayong building. Opo, Bishop. Oo. So, ang PBS talagang malawak po ang ating operation sa PBS. Yes. Opo. So, kwento ko lang po, Bishop. Of Sige course. po. Sige. 2003, nag-start po akong mag-join sa PBS. I'm a production person, so manufacturing po yung aking forte. Then, nag-join po ako sa PBS. All I know is meron po printing plant ang Philippine Of Bible course. Society. But then, nung nag-join po ako, sabi ko sa kanila, nasaan ang printing plant niyo po? Wala po pala, Bishop. And then, after 2 years, doon po lang pala magsiset up Ayun. ang PBS ng sariling planta. So, yun po yung nasa Valenzuela. So, Yes. kasama po ako sa naatasang mag-study nung That would be area middle po of mga 2005, 2006. 2005 po, yes. Oo. 2006 po yun, doon nag-kick off, O nag-start. tama, nagpa-imprint pa tayo sa kanila ng million tracks eh. Opo, Oo. opo. Okay. So, yun po. So, doon po nag-start na medyo may expansion na po ang operation ng PBS. So, from distributing and Yes. production, printing its own Bibles. And then, 2006 din po, natayo yung ating building doon. Yes. And then, 2018-19, nagplan pong magkaroon ng events, hotel, and then office. Dito po sa vacant lot lang po yung Bishop Yes, oo, ng naalala PBS. So, para ma-utilize yung space, nag-decide po ang board at ang management na magpatuyo na isang facility na mapapakinabangan para masustain ang operations ng Tama. PBS. So, alam na po naman natin no, na digital, going to Yes, digital na po tayo. So, medyo yung mga printed natin is talagang yung mga nagkakaroon ng lesser demand. But, nandun pa rin naman yung demand ng printed. But, of course, kailangan po nating maging ma-serve yung mga ating mga youth na nasa digital world. Tama. So, Sanay nga, production person na itong si ano. Oo. opo. So, itong ating building po is, ang purpose po talaga nito is to earn some Yes. money just to support the continuation, sustainability ng ating pong ministry. Ito po yung Bible distribution. I can imagine bilang production person, sanay ka na maglatag ng mga schedule, time and motion Timeline. study, Yes, gano'n. Bishop. Ano, di ba? Opo. Oh, Time kasi and industrial motion. engineering siya. Work measurement. Yes. Yan, pagka tinignan nyo pa lang po ito, magigation na po. Ano yung Yes. output nito? Ilang output? Yun po yung ating training, Yes. Bishop. So, na-apply po natin lahat yan doon sa production ng Bible Oo. Society. So, anong percent ng mga Bibles actually ang locally printed, ang nasa loob ng PBS? Ang locally printed po is 70%, Bishop. Bay, ganun pala kalaki. Opo, Majority po. ganun kalaki, majority. Yes. And then, meron din po siya, siyempre tayo mga kapartner ng mga Yes. Bible publisher na kinikater din po at ito'y nagiging, sinaserve din ng PBS sa ating mga kababayan. At patuloy pa rin ang paggagawa ng mga iba't ibang lengguwahe, mga dialect ng mga Bibles translations. Di ba? Ito, yan, no? Opo, patuloy pa rin po na nagta-translate tayo kasi Bishop, out of 183 languages, meron pa pong 26 languages na kailangan pong i-translate Okay. sa ating pong Philippine languages. Pag sinabi po natin Philippine language, ito po yung mga 5,000 and up mga speakers na po. Yes. So, yan po yung ating tinatranslate ng mga Bibles. Kasama po natin, syempre, yung ibang mga organization na kapartner din ng PBS sa pagta-translate. Lalo na po pagka mga mountainous area, yung mga kailangan po kasi talaga yung translation ay heart language. Yes. So, yung mga translator po mismo ay pupunta doon sa lugar and then every day. Yung I'm pong interested, very- Laura. Yes po. Pag nagtatranslate, no, ng Bible para sa isang lingwahe, Opo. ito'y hindi base sa, market, no? Hindi naman bentahan ang pinagbabasihan, Opo. di ba? Opo. Kundi yung pag-abot mismo. Yes po. Oh, Ang mission po napakaganda ng nun. PBS, Bishop, is to make the Bible known. So, kahit inaaral po anong talaga yung ano nila. language, opo.
na hindi sasabihin ng mga kababayan natin, hindi ko yung maintindihan. Lahat po ng ating language na. Even nga po, Bishop, yung ating pagta-translate, halimbawa Yes. yung Tagalog, malalim na po yung Tagalog noong araw, di po Ay, ba? Parang ngayon may Sinabi modern, mo. Bishop, na Oo. parang caters talaga sa youth, Alam mo, modern Bible. Oo, alam ko yung apo ko, yung anak ni Reza, hirap na hirap sa Pilipino. Taglish po yung ano Yes, ngayon, may Taglish na rin. At Normally, ma'am, gaano katagal inaabot po na yung pag-translate into one language? pagta-translate is including yung ating to make it printed na rin, Opo. So, dati, 10 to 15 years. Ay, wow. Wow. inaabot. Okay. Opo. But with the technology na meron po tayo Yes. ngayon, so nasa 5 to 8 years na lang po. Matagal-tagal So, pa din. Matagal pa Hindi rin. Hindi lang short naman yan yung na, ha? Google Translate. Yeah. Oo. Talagang iniisa-isa nila yung... Pero ito, alam ko, hindi lang in terms of translations. Pero you develop Bibles to address yung kailangan, halimbawa, ng mga deaf. Yes po. Oo. So may iba-ibang format po tayo ng Bibles no po, Bishop. Katulad nga po nung sa ating deaf community, meron na po tayong Filipino Sign Language na Bible. Okay. So meron po tayong team doon na nagta-translate. Teka, Filipino Ang galing. Sign Language. FS. Kasi ang alam ko, meron Opo. din kasing grupo kami dito ng Opo. mga deaf, Opo. Yung aming interpreter, Mhm. ang sinasabi niya sa akin, para bang itatranslate muna niya sa isip niya, sa Oo. English. Sa English, no? Tas Pagkatapos, ayun. Filipino Oh. tinatranslate. Oo. Actually, ito po, Bishop, ang ating pong Bible translation, same din po sa printed. From original language po, Hebrew and Greek. Mhm. So, ita-translate po ito. So, meron po tayong translation consultant. Tinuturuan po sila how to understand and read the Hebrew and Greek. And then, ita-translate po nila ito doon sa Filipino Sign Language. Yes. Ayun po. Ganun po. Ang Sa, galing. sa blind. Eh, yung sa mga meron blind bang, naman. yung braille? Meron po tayong kapartner dyan, ang Resources for the Blind. Ito naman po yung text din po ng Philippine Bible Society na ginagamit. Then, yung production po nito, yung Braille Ah. Yes. na tinatawag, meron din po tayo nito. So, lahat talaga Magaling. inaabot ng Opo. salita ng At Panginoon. meron pa rin po tayong digital. So, kung Oo. audio, kung ayaw pong magbasa, gusto lang pong makinig. Eh, yan. nagmamaneho ka, nakikinig ka lang, niya? pwede. May Opo. anong app po niyan, Ma'am Ang Laura? app po nito ay Biblia App Biblia. Pilipinas. Yan. So, pwede silang mamili ng ano po doon, ng lengguwahe na gusto Yes, nilang meron po pakinggan. tayo dong mga 90 plus languages. So kahit mga nasa provinces at gustong i-access yung kanilang sariling wika na Biblia, meron po doon. Medyo para sa atin dahil siyempre television yung ministry ng Apo. Lighthouse, Apo. So kinakailangan mag-develop na rin kayo ng audiovisual na sabay, no? Yes, Oo. yes po. Opo, Di ba? Bishop. You're going there. Yeah. Kasi yeah. kung merong audio Bible, kinakailangan meron din visual Bible, napapanood no? na. Lalo sa mga bata. Opo. Oo. Meron na po tayong inuumpisang Bishop na Bible stories. Yes. So, ito pong mga Bible stories, animated po siya. Then, audio, voice talent, yung ating pong mga ginagamit. At ginagamit po natin ito sa mga ministries. sa Parang bata. super book po siya or iba yung ano nila. Para pong super book, but not ito po ay actual Na mga teksto yes, talaga. actual na Ah, teksto, okay. and then yung animation. So, yan. Oo. Ang galing. Abi, kinakailangan meron pa mga ibang yung Peppa. Ano yung tawag doon? Yung paborito niya. Peppa no? Pig. Peppa Pig, parang gano'n yan. Ayan. Pag lumabas yun, ma'am, bukas po ang GCTV para makipag-partner Yes, po. Well, in Opo, fact, mga ganyang ano. yung ating mga munting ilaw, nagpupunta rin sa Oh, kanyang Bible Museum. Yun nga po yung nabanggit namin. Yes. Picture din po. Kumusta yung museum? Opo, bukas po siya. Bukas po siya, pero meron po kayong aabangan, Bishop. Kasi meron po kami doon sa building na bago. Isa po doon ay Bible Museum na mas malaking mga life size talagang Oo. miniature. Digital and life size. So, ito po yung aming project next. Pero yung ating pong museum, na actually ito po ay scholarly, how the Bible came to us. Ayun. Ito po yung tema ng museum natin ngayon sa UN. Meron pa ako isang ideya. Ako. Medyo suntok sa buwan to, Reza. Yung Bible theme park. Experiential. Bible Experiential yan. experience. Kasi napunta tayo Pag dun sa sa Joe. ano, di ba?
napunta tayo Noah's mga- Ark, ano? Sasakay Noah's- sila ng oo, barko. sasakay sila. Kung meron tayong... magandang dream yan, Bishop. tumatawag po tayo, baka meron dyan mga mananampalataya Oo na nga who would po. want to enter into this, Opo, di ba? Bishop. Adventure na theme park. Halimbawa, makikita Jonah. mo, experiential si Jonah. Papa- O kaya si Daniel, di ba? May mga ano talaga, big fish, Oo, mga di ba? leon. Maganda Ibang yun. klaseng experience po yun. Kaya Sarap mangarap, ano, Bishop. Pero ganun talaga we want the Bible to really reach everyone. Yes. No, lalo na syempre yung mga kabataan. Yung home di ba? Opo. Paano natin ilalagay sa bawat tahanan? Mhm. Syempre halimbawa, ang Gideons naman partner din natin. Opo. No, and they go to schools, offices and everything. Opo. Pero ang dapat talaga tahanan. Tahanan. Lalo na yung mga tahanan na wala yung mga magulang, Totoo po yan. yung mga distant parents. Opo. O hindi ba meron tayong merong Bible na for OFWs? Meron po OFWs, meron po tayong Bible for children, family Yes. Bible, meron din po tayo, Bishop. So, yun po. Maganda. Talagang ang mission po ng layunin ng PBS ay yung pong Biblia ay magkaroon po sa bawat tahanan ng Pilipino. So ito po yung ating ninanais. Ano yung life, no? Ang unang, yung L Yung tema is, po Yun po ngayong ay- ano, yung L is Yung L po is love. love. And then yung I is integrity. Naku, yung kinakailangan niya integrity. Lalo na ng mga nasa gobyerno, politiko. di ba? Kinakailangan niya. And then, faith. Faith. And then, engagement. So ito pong engagement, Bishop, is engagement hindi lamang po ng bawat miyembro ng pamilya, kundi engagement po nila sa Biblia at sa ating Diyos. Oo. Na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Alam mo yung Bawat engagement sa- na yan, I usually say this kapag nagpi-preach ako. Opo. Sometimes, the only Bible that people may be able to read Mhm. is the Bible in you. Yes. Testimony. Di ba? Bishop. Alam mo, yan dapat ang ma-realize ng maraming mga mananampalataya. Mm. Kaya kung hindi tayo engaged sa salita ng Diyos, anong salita ng Diyos ang baka Mababasa magpipis na ako na ito mamaya. Pero, Anong mga activities po, Ma'am Laura, dito sa lalo ngayong Opo. buwan na to? Okay. May mga activities po tayo na pumupunta po tayo dun sa mga local government unit. Tuwing Monday po, okay. meron po silang mga flag ceremony. And then, sa binibigyan, DPWH, meron. Sige, go ahead. binibigyan po tayo ng slot para basahin ang Biblia. Meron po tayo, wag po kayo mabibigla. BIR, meron po tayo. Very good. Yun po. Namimigay So, din po tayo ng mga Bibles. namimigay din po tayo ng mga Bibles. Alam mo, naalala ko Bible nung araw, distribution. panahon ni Nora, Opo. nung, syempre, I had the opportunity, kasama ang PBS, na magkaroon ng, doon sa flag ceremony sa Malacanang mismo with the Opo, President. Meron po. Pagkatapos, I had the opportunity to address the Supreme Court and Bank. At binigyan ko sila ng mga kasama ko si, Bible po. si Nora. Opo, opo. Oo. Nabigyan natin sila ng mga Bibles na andun yung mga pangalan nila. Wow. Tapos, sabi, magsalita raw ako. So, I talked about the justice of God. Ganon. Sabi ganyan. Nung isang justice, meron palang ganon sa Bible. Of Oo, course. no? Applicable sa Oo, kahit na Opo. anong... So, napakagaling. Bishop, no, yung ating pong Bible ay talagang sinasalamin yung ating buhay. All walks Yes. of life. Makikita po natin ang ating sarili sa Biblia. Mhm. Ayun po. at Okay, ang so tinuturo ng Biblia. January 5, 12, 19, 26, Bible distribution and flag raising ceremonies at Metro LGUs. Manila LGUs. LGUs. Yung National Bible Day po ay... Ang National Bible Day or National ay gaganapin naman iyon sa July 23. Kasama nandun po kayo, Bishop, no po? Yes. Opo. Oo. At marami po tayo, may mga Bible quiz, I proclaim, Bible reading in public, sa Yes. mga churches, yung po, may mga Women's Bible National Month, Mhm. yung po yung mga nagse-celebrate Dami. usapang pamilya sa Saturday. Sa PBS po iyan. Opo. Buong So, buwan pala. No? Libre Actually, po ang dami ito, wala pong bayad. Punta Paano po lamang sila po magiging kayo. bahagi po nito? Like ito ba nga I proclaim, may mga ganito.
may Opo. mga seminar, how can they be a part? Maari po kayong makipag-ugnayan sa aming pong Bible Engagement and Advocacy Department. So sila po ay, punta lamang po kayo sa webpage ng PBS. Ayun. Ayun po, www.org.bible.org.ph. So yun po. At maaari na po silang makipag-ugnayan doon. At marami po tayong, even sa mga malalayong lugar, Palawan, mga nagse-celebrate din po sila doon at nakikipag-ugnayan sa atin. Nagpapadala din po tayo ng mga Biblia. Sa Bisaya, sa Bicol, Catanduanes po, kila Ate Nora. Yes. Yan po yung ating mga celebration. Nationwide po ito, Bishop, no po. Opo. Hindi lamang po dito sa NCR. So, malawakang celebration na po ito. At patuloy nating pinapanalangin na talagang even doon sa mga government offices, talagang makita po nila yung kahalagahan ng paninimula ng taon na ang Biblia ang kanilang pinangahawakan. Oo. Alam mo, meron akong app ng Bible sa aking telepono na pag dinownload mo, lahat ng uri ng translations nandoon. Opo, opo. No? English, lahat, may Hebrew and everything. Ang tanong ko, yung lahat ng translations na ginagawa ng PBS, meron bang isang app na people na pwede mag-download noon and then they can navigate to any of this language. translation? Yes po, opo. Yun po yung Biblia App Pilipinas. So, meron po So dyan. lahat Biblia ng App lahat ng Pilipinas. translations na Ayun, ginawa ng opo. PBS ay naririyan. Opo, lahat po Ay, yan. magaling. Ang salita ng Diyos, anytime, anywhere. Anytime, Yung halimbawa, Sa devotional Biblia ng Bible, puso. nagigisingin ka pagkatapos merong notification. Oy, gumising ka na, May verse. mag-devotion ka na, pwede ba yun? Susunod po, lalagyan nating reminder at saka Yung mga, para talagang merong verse for the day. May mga Yes. ganun for the Ay, alam mo, i-advertise natin dito, Opo. mag-alarm Opo. clock. Alarm clock Bible, yung gigisingin ka. na verse ang Magre- bubuo. Bago Recite matulog, na naman. bago manalangin ka muna, babasa ka muna. Ay, Alam mo, hindi lalo yung na. Bible reading guys. Lalo na, alam mo, itong pinag-uusapan natin palagi dito, maraming mga young people ngayon, ang merong anxiety, nade-depress sila, nagiging hopeless Opo. sila, no. At merong mga app, no, palagi na what portions of the Word of God should you read given the situations in your life. Ganon. O, Opo. napakaganda no, para sa ating mga Pilipino. Tama. Hindi ba? Oh, I believe many of our people should actually realize how the Bible can be relevant sa bawat sitwasyon nila. Yes, Bishop. Hindi ba? Opo. Oo. Pati yung mga nasa government. Opo. Pwede ba Lalo tayong yung mga magkaroon ng nasa Bible para sa mga kontraktor, para sa mga Sobra naman, Bishop. Ang dami mong ideya. Ano yung mga verses doon, Bishop, na i-highlight? Ay, naku, sinabi Pwede ko pa sa'yo. magbigay Iba-ibang tayo ng sitwasyon, special ano? verses for the contractors. Pero ito, sasabihin ko, live ito eh. Live po. Opo, Wala opo. pong practice ito pinag-uusapan dito eh. In fact, on top of the hour sa GCTV, you can actually put in some fillers na parang devotional lang. Opo. Merong mga bata, di ba, home eh. Yung nanay nila, Opo. o yung parang lola, di ba? Oo. Nagbabasa ng Nagbabasa ng Bible, Bible. nagpipray, may devotion. Yes. Yan Kasi sanay tayo na akala natin ang Bible palagi lang pinipreach ng galit na pastor O binabasa lang paglinggo. at binabasa lang Tama. paglinggo. At Ganon. pag weekday ay naka-alt. Ano ka? Oo. Tapos alam mo yung mga audio Bible, natawa na yan lahat. Yung mga audio Bible, madalas ang pinapakinggan, ang accent nila para mga British. Pwede bang ang audio Bible pang halimbawa, pang Bisaya, pang Ilocano, di ba? Ganon. Filipino-English ang Filipino, sound. Ang PBS po ay kung anong lengguwahe, heart language, nung Yun ang voice talent, Oo. kung anong language niya, yun po ang babasahin niya. So, Oh. hindi po tayo Voice gumagamit talent ng talaga, hindi foreigner, AI, ano? Opo. Ganun, Pag Bishop. halimbawa, Batanggenyo, di ba? Ala, Wala, wala. Magsasalita ng gano'n. Ay, nako. Anyway, Ayan. teka muna. Kung ano na pinag-uusapan natin. Kasi kwentuhan lang naman ito eh. Laura, you please invite our people there, no? And many of those who may be watching tonight, nagwa-wonder sila, ano ba activity? Please go ahead. Ayan ang camera. Sige po, amin po kayong iniimbitahan na makipag-ugnayan sa Philippine Bible Society. Sa darating na Sabado ay meron po tayong usapang pamilya
na ang feature po natin doon ay sila Mr. Attorney Winnie Salombides yes. and Miss Maloy Magagaling Salombides. yan. Yes po. So sila po ang magtuturo sa atin paano ba ang Biblia ay nagiging sentro ng usapang pamilya. So kayo po ay naanyayahan naming dumalo, wala po itong bayad. Dalhin niyo lamang po ang inyong pamilya doon sa UN Avenue, 890 United Nations Avenue, Ermita, Manila. Philippine Bible Society building po ito. Okay, Yes. sa Sabado yan. Yun, iscan nyo na po yung QR code na pinakita po natin dyan. Yan, opo. Registration is free. Okay. And then, ano pa? Sa Monday. Sa Monday, marami po tayong mga activities pa. Meron pa po tayong Bible Day. At mga tuwing Monday, meron po tayong mga, kung kayo po ay mga sa NCR, mga nasa lugar ng Nabotas, nasa lugar Manila, meron po tayong flag ceremony with local government units. Makisali po kayo doon. Oo. Open po ito sa mga publiko. Oo, inaanyayahan po natin, pati yung mga nasa mga LGUs, mga mayor, Opo, no? opo. Mga nasa city council, okay? Mga barangay, chairman. Cap. Ay, mahalaga po yung Bibles. Lalo na, syempre, this is the month of Opo, January. Bishop, sa Monday po, nasa Pasig naman po kami. Oh. Ito po ay family conference naman with local government unit din po ng Pasig Yes. ang nag-sponsor nito. So samahan nyo rin po kami dyan sa mga taga-Pasig. Magkita-kita po tayo doon. Ay, great. Laura, maraming Marami salamat ha. Thank you. Alam mo, thank you. isang message ko lang sa kanya, sumagot ka agad. Oo nga, ang bilis Oo. Thank you. At congratulations sa iyo. Thank you po, Oo. Bishop. You Thank practically you, sir. came into your position ngayong January ito. Ngayon lang po, officially. January. Yes po. Bible. Oh, very good. Sakto po sa Okay, yan po ang tungkol sa banal na kasulatan and how the Word of God, ano po, may be relevant to our lives, lalo sa mga pamilyang Pilipino, kahit saan naroroon. Okay? Huwag po kayong aalis, magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sarili natin. Boy Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! A total of 5,594 examinees successfully passed the 2025 bar examination. Sa ba ron, America? Secret. Out of 11,500, no, almost, who took the test last September. Ito ay mas mataas, almost 4,000 passers noong 2024. Alam mo, Erica, dahil meron din ako mga kapamilya na mga abogado, no? Alam ko, yung hirap, alam ko yung sakripisyo, no, na sa pag-aaral para lang pumasa. And our family has been blessed by God's grace with 2 lawyers. So, shout out sa mga kapatid ko. Yung isa, top-notcher noong 2029 at yung isa naman, 2009. top-notcher sa puso namin. Ayan, totoo yun, no, Gabi. Hindi talaga madali yung journey, no? Kumbaga nga, parang pressure is real, no? Pero simula pa lang ang pagpasa. Dahil mas challenging ang journey ng isang abogadong hindi lamang Kristiyano, kundi Kristiyano na nais magliwanag para sa Panginoon. Wow, very well said, Erica. Kaya naman, nakakatuwa at nakaka-bless na meron tayong mga kilalang nagpapakita ng magandang testimony in the judiciary field at yung mga papasok sa atin na legal profession. Kaya makakwentuhan natin ngayong gabi sila Jason Niliasca and of course isa sa mga paborito natin. No? Almost every night gusto natin kausapin. No? Buti nakadalo siya dito sa segment natin, Oo. Gabi. Fiscal Moses Rivera. Welcome to Lighthouse Cafe. Welcome po, Thank you po, Sir Gabby, Ma'am Erica. Of course, si Fiscal Moses lagi natin kausap. And congratulations muna kay... Congratulations, Erica. Erica. Lapit na, no? Kailan ba yung oath-taking? Sa February 6. February 6. Saan yung handaan? Doon tayo susunod, Gabi. We can start with some background kung ano yung sang field kayo. I mean, anong profession niyo exactly, any affiliation and all that. Yeah, so Fiscal. I'm currently with the Department of Justice. No, I work as a prosecutor, state prosecutor. I'm also detailed sa City of San Juan. So yun yung And I'm Jason Eliasca, so I'm 26 years old, and I obtained my law degree from the Arellano University School of Law.
Wow, shout out sa Arellano. Para medyo professional yung dating natin. Nakaka-proud yan. Congratulations po sa Arellano University. Pero, Arellano Chiefs. Hail to the Chiefs. oh, yan. Of course, bro, gusto mo mag-shout out fiscal. The best law school within the law the walls of Intramuros. Wow. Which is PLM. PLM. Yeah. Yan. Yes, Shout out oo. din po sa pamatasan ng lungsod ng Maynila. Ayan. So siguro doon na tayo sa parang pinaka-basic question. No? So bakit nga po ba law? No? I think marami ang parang takot no, pag sinabing yan, maglo-law sila. Pero kayo po, bakit niyo po tinahak ang field na ito? Siguro po si... Go, Jason. So, nagsimula yan nung nung nahilig ako manood ng mga TV shows, mga movies na about sa mga law, yung mga characters, Mga sa lawyers. courtrooms, yung mga Ayan. ganun. And then eventually nakapanood tayo ng mga documentaries na doon ko na-realize or doon ako na-inspire na yung mga napapanood ko pala doon sa mga movies na yun or sa mga TV series na yun nangyayari pala siya in real life. So ako doon ako parang na-inspire, doon ko na-realize na gusto ko rin pala maging abogado na kung saan i-defend ko yung karapatan ng kliyente ko. And of course, naalala ko rin yun na yung sa preaching ng ating mahal na pastor na kung saan challenge niya yung mga swipe noon, yung mga young people na mag-take ng further studies para sa ikalalago ng ating ministry. Wow. Teacher mo? Well, ganun din. No? Ako naman ever since bata. No? Kasi pagka nagtatanungan ng mga bata, di ba, nung gusto mong maging man yan doktor or abogado. No? So, I kind of wanted that. Pero, syempre, I was a little bit derailed. No? Hindi naman ako agad nakatapos ng kolehiyo. So, I started law when I was already actually second year sa Bible school. You know? So, paalam mo kay pastor. And then, he actually not only supported by allowing me to take up law, but he actually financially supported yung aking studies sa sa PLM. So yun yung and of course that was my commitment to be not only a lawyer but a Christian lawyer. Yun yung pangunahin nating advocacy. Yes. It's a blessing, we're hearing testimonies sa kay Fiscal Moses and first kay Jason about yung ministry, about yung ecclesia, and of course seeking guidance also from pastor talk about yung itong legal profession, itong bar exam specifically kasi hindi naman maikaila, very prestigious siya, tapos pinag-uusapan talagang buong barangay Nakaabang. nakaabang, naging kamag-anak mo kapag nakapasa ka na that what's with yun nga, yung legal profession, yung bar exams, talagang sobrang niya ang taas ng Actually, hindi tingin ko rin sa alam, no? I think it's, one, the legal profession has always been a noble profession. So, the nobles were the first lawyers. And kaya yung kulay ng abogasya, ng judiciary is purple because it speaks of nobility. And then, siguro it has been carried on with the traditions of the courts before, na yung members of the bar and the members of the bench exude that certain prestige. Kasi passing the bar exam and mastering the law is something na not for everyone. So, kaya yun nga yung bakit ito lang yung exam na may mga send-off, maraming traditions May send-off, Salubong. may bar-offs, tapos may salubong, may pa yan, may mga drums and so the schools, kumbaga, sinasalubong yung mga nila, mga barristers nila. may Thanksgiving pa yan. Tapos yung whole, siguro part din dun yung, ang bar exam kasi is one of the exams na natiling once a year. No? Kasi most professional examinations, thrice a year na. And then it is administered by the Supreme Court. Yes. Well, that's something different. No? So the practice of law is not under the PRC, it's not under the Professional Regulations Commission. It's a profession administered and overseen by the Supreme Court itself. Yes. So, kaya yung mga nagiging bar chair are actual justices. And the justices has a hand sa pagpili ng examiners. So, tapos marami na. Of course, it's
shrouded in mystery, like sino yung mga examiners, not revealed. Ano yung klase ng exam, it's not revealed. So, yun yung mga ano dun eh. Tapos of course, it's also one of the exams na ang tagal pa rin ng waiting time, no, ng Before you see the results, no. So, prior to becoming digital, yung result ng bar exams would take about 6 months, no. So, magte-take ka around September, November, tapos the following year palalabas yung results. So, yung agony of the 4 years of studying law, and then yung review, and then yung pagbe-build up ng expectation, yung rise and fall ng emotions, I think it all contributes dun sa sa kung bakit gano'n ang perception ng bar exam. Yes. So siguro tanongin natin yung bagong Wow. pasa sa bar na siguro kung i-describe mo yun nga yung naging journey mo siguro from the pag-study ng law hanggang sa pag-review, ganyan. And yun nga yung pag-iintay ng mga results, no? Paano mo siya i-describe yung buong journey mo na yun? Alam mo, yung pinaka-struggle talaga dyan, no, yung challenge talaga when preparing for the bar exam is, ako personally, no, kung paano ko ba i-juggle yung work ko, yung time ko to study, and at the same time, yung mga ministries na meron ako dito sa ating eklesiya. So, minsan after work, uuwi. So, hindi pa ako makakapagpahinga kasi kailangan ko pa mag-aral ulit. And naging ganun yung routine ko ng ilang araw. And nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil inaalaw niya pa rin ako na despite yung pagpe-prepare ko sa bar exam, inaalaw niya pa rin ako na maging available sa gawain ng Panginoon, especially sa kapag may mga events, yung swipe, and yung may mga hinahandle na fellowships ang single working young people. Parang gusto ko na mag-take ng bar exam next year. Pwede. Pero siguro quickly lang, one for Jason and one for Moses, no? Ano yung siguro for you prayer mo now as you enter, formally yung legal profession? Ano yung dadalin mo? And for you, Fiscal Moses, obviously, meron yung expectations, pero yung real experience, no? So how do you stand firm, lalo like dito sa medyo mahirap naman yung judiciary field and system natin, no? So how do you stand firm bilang isang fiscal? Jason? Alam mo, before passing the bar, no, pinagpe-pray ko na sa Panginoon na kung iaalaw man ako ng Panginoon na ipasa niya ako sa bar exam, ang prayer ko lang nun is i-lead niya ako sa kung saan ako magiging pagpapala. So, sa profession na to, sa legal profession na to, marami talagang fields na pwedeng ibigay sa'yo. Pero isa lang yung pinanghahawakan ko na yung profession na gagamitin ako ng Panginoon ay mas maging pagpapala ako sa maraming tao. Sa akin, no, I had the same prayer, no. And siguro for Jason na rin, parang magiging parang piece of advice. You always have to, I know we are we are officers of the court. We are ang tawag dito, we are advocates of justice, no. But beyond that, we are also ministers of the word. Yun yung isa sa mga pinaka-importante, no. So, if we lose track of becoming ministers of the word, yung ating pagiging advocates of justice can also be just an excuse. Justice for who? Justice for which party? Whose interests are we representing? So, sa akin, I think yun yung maganda, no, na we always abide by God's word. No? We always saturate ourselves in the word of God para alam mo yun, yung we don't just see things from the perspective ng legal or illegal, but we see it from the perspective of God's word. So, we make better decisions. Tsaka maganda, since talagang gusto kong makilala pa sila mabuti. Maganda, your profession, your being lawyers, nagagamit din natin sa ministry. No? Maybe you can talk about yung ating LAMP na ministry under the Great Lighthouse isa yan Foundation. sa mga I'm very excited, no. So we really would like to grow LAMP, no. So right now, consistently we've been holding quarterly na mga free legal aid. What does LAMP mean? LAMP stands for Legal Aid Ministers and Partners. So when we started it during parang easing out of the pandemic, my real
idea of starting LAMP was to cater to churches, to yung ecclesia. So if yung kumbaga kung yung ating corporate world, mga companies natin ay may mga retainers na mga law firms, ang inisip ko yung churches natin would also have yung LAMP, no? Yes. Which could be so yung ating churches in the Philippines hasn't matured yet to that level. But it doesn't mean that we cannot blaze the trail forward. So yun yung ginagawa ko. And of course, with Jason passing the bar, that would be another addition sa team ng LAMP, which would be which means we can further broaden yung mga pwede nating gawin. Yan, kaya po yun sa mga viewers natin, kung meron po kayong interest nyo sa pagtulong nga po dito sa LAMP, na pwede po kayo mag-message sa amin or abangan nyo po yung mga postings natin sa The Great Lighthouse Foundation, Inc. And naalala ko lang, Gabby, dito sa sinabi din ni Preacher Mo kanina, no, yung holding forth the word of life. Dahil babalik pa rin tayo dun sa katotohanan, which is yung salita ng Panginoon. Alam mo, bagay mo mag-lawyer. Bagay mo talaga. Ay, nako. Mag-lawyer Yeah. na. Maraming salamat, Fiscal Yes. Moses, and in a matter of siguro weeks na lang, Yes. Attorney Jason, at tama nga, yung holding forth the word of God. And also, if there's one thing that we need to meditate on, it's obviously the word of God. Mula sa abogasya at usapang kaso, pupunta naman po tayo sa trangkaso, lalo para sa mga kabataan. Susunod na po ang ating Health Talks. Welcome to Health Talks. Marami sa atin ang nakakarinig ng salitang superflu, lalo pat mayroon ng mahigit 70 log cases ng superflu dito nga sa ating bansa. Ano ba ang pinagkaiba nito sa influenza or ang common flu? At dapat bang ikabahala ito ng mga magulang na mayroong batang anak? Influenza A, H3N2 subclade K. Yan ang tawag nila sa superflu. Bilang mga magulang, importanteng malaman ang epektibong paraan para makaiwas ang mga bata sa sakit na ito. At para nga turuan tayo ng mga practical na kaalaman, kasama muli natin si Doc Mel Lozada. Hello Doc, welcome back po sa ating... Hello po once again to all our televiewers across all platforms. Hello din sa iyo, Harvey, and thank you once again for having me. Ayan, Doc, itong mga nakaraang araw, naririnig natin lagi po yung superflu, lalo na po sa balita, no? Even po sa social media, lagi po superflu. Pero paano po ba nadadiagnose ang flu sa mga bata, especially now sa mga kids 5 years old and below? So, okay po, yung flu or influenza or yung mas kilala natin na trangkaso is nadadiagnose po basically unang-una sa clinical manifestation. So, usually, ang bata ay magpe-present ng systemic manifestation gaya po ng fever or lagnat, usually pananakit ng katawan or kalamnan, mga muscle pain, chills or panginginig, pagsakit ng ulo, yung mali or general or yung pagiging matamlay or yung sinasabi natin general feeling of not being well, and yung anorexia or walang ganang kumain. So, may kaakibat din po itong mga respiratory symptoms gaya po ng sipon, pamalmalat, pamamaga, or pananakit ng lalamunan at the same time din po yung ubo. So, yung ibang mga bata, pwede pong mag-manifest sila ng GI symptoms gaya ng vomiting, pagsakit ng tiyan, or kaya po diarrhea. So, dahil nga po dito sa clinical symptoms, minsan non-specific kasi yung ibang sakit gaya ng common cough and colds, pwedeng man nila. Yung pinaka-gold standard po talaga ng pag-diagnose natin ng flu or tarangkaso is through diagnostic test, yung RT-PCR or yung mga gumagamit po ito ng nasal swab kung saan sinasubject po sa laboratory test. So, pwede pong gamitin yung antigen test at yung RT-PCR. Sa malaking hospital po, gaya ng pinagtatrabahuhan ko, yung meron silang tinatawag na 4-plex test kung saan ini-amplify yung gene material to detect kung ano talaga yung positive agent. 4-plex in a sense na kaya nilang i-identify kung ang cause is yung influenza A, influenza B, COVID, or RSV. Kasi nga, pwedeng para-pareho yung sintomas nito. So, dun papasok yung diagnostic test.
Kasi yung ibang test po, gaya ng mga x-ray, minsan po, mga non-specific din po ito. Minsan makikita lang natin dito yung mga plema sa baga, but does not necessarily pinpoint na influenza. So, yun po ang role ng diagnostic test natin, yung Diagnostic test. RT-PCR. So, sa iba namang bansa, nagkakaroon sila ng tissue culture or rapid cell culture. And yung third way to diagnose aside from clinical diagnostic is yung epidemiological. So, kapag halimbawa, ang isang bata may mga symptoms na nabanggit natin, plus doon sa lugar nila or sa mga kapatid niya or kasama sa bahay, mataas yung rate ng kaso, most likely hindi na natin i-request pa yung mga further diagnostic symptoms based na doon sa existing na mga sakit doon sa lugar nila, plus yung signs and symptoms niya, we can readily diagnose po na kaso nga po yung sakit niya. Doc, tama po na ang napag-usapan po natin ang nauna is yung flu. Pero ngayon nga po, Doc, nababanggit na po yung super flu, no? Na meron na pong news na meron na pong super flu dito sa ating bansa. Ano po ba yung pinagkakaiba nito sa typical na flu na nabanggit po natin kanina? So actually, ang super flu po is a variant po ng influenza virus. Although medyo intimidating yung term na super flu, hindi naman po ito bagong sakit, but rather a subtype ng seasonal flu that had been circulating in our country. So, yung mga flu virus po kasi, which is the culprit po sa mga trangkaso natin, nagkakaroon po sila ng mga mutations, kaya po nagkakaroon po sila ng iba't ibang variant. So, yung pagkakaroon po ng super flu, hindi po siya bago, but rather, sa variant, yun nga lang, yung mga manifestation nito na nabanggit natin, mas serious po at mas medyo mas severe yung symptoms. And at the same time, nagre-require po ito ng longer recovery period at yung iba, nagre-require din ng increased hospitalization. So, pwedeng mag-manifest po itong super flu ng mas persistent na or mas matagal na mga body ache, pananakit ng katawan, high-grade fever, labis na pagkapagod or pagkahina. And yung fear po dito, dahil nga po may mga mutations na nagaganap, yung fear na yung kawalan ng visa ng existing mga vaccine pa po dito. That's why po dapat updated din po talaga yung mga vaccine po natin kasi kaiba-iba po yung variant ng mga flu na nagsi-circulate sa kapaligiran po natin. Siguro, Doc, mas naging, how do I say this, mas naging sensitive lang po tayo pagdating sa mga ganitong topic ng virus po, ano, coming from the pandemic. Kaya po siguro talagang umingay yung sinasabi nga nilang super flu at this time. And yun nga po, mas malala po yung kita po natin sa super flu. Tama po ba, Doc? Yes po. So, basically, hindi po siya bagong sakit, but rather dahil dun sa mga mutations po, medyo mas, lang po, mas serious po yung mga manifestations na dati naman po natin nakikita sa mga seasonal flu na nagsi-circulate po dito sa atin. Pero Doc, tama po ba, mas malala po yung magiging epekto na to kapag sa mga bata siya dumapo or sila yung nagkasakit ng super flu? Yes po, bagamat po common ang flu, hindi pa rin po natin pwedeng ipagsawalang bahala ito dahil nga, as you've mentioned, pwede po itong magdulot ng mga malalang complications. So sa mga bata, pwede po magkaroon ng pneumonia. At the same time, pwede rin po magkaroon ng ear infection. Actually, yung flu kasi, virus yung culprit natin, pero pwede rin pong magkaroon ng secondary bacterial infection that can lead to sepsis. And pwede rin pong apektuhan ang iba't ibang organ, gaya ng puso, yung kidneys natin, maging po yung central nervous system natin. At hindi rin talaga natin pwedeng i-brush out or isawalang bahala ito dahil nga yung flu kasi mabilis siyang makahawa, tapos longer din po yung recovery period. Usually, it would take several weeks or even months po. Speaking of recovery po, Doc, paano po ba yung basic treatment para sa flu? Sa flu po muna. So basically po, dahil as we mentioned po, yung flu natin is caused po by virus, yung antibiotic po has no role po talaga dito as basically speaking, unless may mga concomitant bacterial complication. So pag pag-address nito, kailangan talaga natin i-build up yung ating
immunity. So, kailangan ina-advise natin yung mga magulang natin na kapag yung anak natin may trangkaso sa bahay, kailangan po talaga yung adequate hydration para maiwasan natin yung iba pang complications gaya ng dehydration. Maayos na pahinga para ma-boost yung immunity. At yun sa mga nilalagnat, safe pa rin po sa mga mother na magbigay po ng paracetamol para ma-address po ito. And How about of vitamin course, C po, Doc? actually, may mga Vitamin pag-aaral din po na yung ibang mga supplements gaya ng vitamin C, zinc, vitamin D ay nakakatulong din po para ma-shorten yung duration ng infection. Mhm. So, we are speaking about po tips po yung treatment. Pero makakaiwas. Siyempre, ayaw na po nating dumating tayo sa may sakit na Yes po yung po. mga bata. So, basically po, since po respiratory pa rin po yung major mode of transmission po nitong trangkaso or flu, number one pa rin po dito yung personal protection. Yan po yung paggamit pa rin ng face mask natin, especially po in crowded places or sa matataong lugar. Frequent hand washing na lagi po natin ini-emphasize. So kung hindi po possible yung hand washing, use of yung mga hand sanitizers natin na readily available. I-emphasize pa rin po natin yung proper cough etiquette, yung pag-cover ng titig, pag nagbabahin or inuubo. And very important po yung vaccination. Kasi po, ito po yung isa sa mga epektibong paraan para po malabanan yung flu at the same time yung mga complications nito. So, ina-advise ko lang po sa mga mommies natin, yung vaccination po, kasi ng flu, hindi siya part ng routine vaccination na binibigay, nakukuha natin libre sa health center. Akala kasi natin sasabihin, ay, kompleto na po ng bakuna yung anak ko. Unfortunately po, hindi po ito kasali doon sa EPI, yung expanded program ng immunization na libreng nakukuha ng mga anak natin sa health center. So, mas better po na mag-inquire kayo sa inyong mga pediatrician because as early as 6 months po, pwede na po magbigay ng flu vaccine sa mga anak natin. So, usually at 6 months of age, yung mga first-timer po na magpo-flu na 6 months to 8 years old, usually 2 doses po ang binibigay natin at 4 weeks or 1 month apart. But for those with previous flu vaccine po, annually na lang po ito. And of course po, yung healthy habits pa rin po natin since sabi natin, ang pinaka-importante para labanan po ang flu is yung ma-boost natin yung immunity. So prioritize pa rin po yung adequate rest sa mga bata, iwasan po yung pagpupuyat, lalo na yung mga nag-gadget na mga bata, hydration, proper nutrition pa din po. And yung crucial advice natin sa mga parents, kung not feeling well po tayo, i-refrain na lang po na makihalubilo sa ibang tao and iwasan din po natin yung mga taong may mga sintomas para maiwasan po yung pagkalat ng infection. And one thing, sorry po, naalala ko lang bigla sa vaccination kasi baka magtanong, Dok, paano yung baby ko less than 6 months, hindi pa pwedeng i-vaccinate? Paano naman po sila mapoprotectionan? So that's the rule po na kailangan yung mga household contact, yung mga caregiver, kailangan po updated yung annual flu vaccination po natin para protectionan po natin itong vulnerable population natin, lalong-lalo na po yung mga less than 6 months na hindi pa po pwedeng bakuna. Yes. Ayan, Doc, maraming salamat po for these very practical tips. Alam niyo po, itong mga to ay alam naman na mga magulang, ng mga nakakatanda. But of course, these are good reminders para maging ma-practice po natin for the prevention and syempre para maiwasan na rin na magkasakit ang mga bata. Muli maraming salamat po, Doc Mel. Huwag po kayong aalis, susunod na po ang Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan sa ating mga buhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. At tamang-tama po, nasa buwang ito ay pinagdiriwang ang Bible Month, Bible Week, Bible Day. At napakaganda na bigyang daan po natin sa ating kaisipan, sa ating buhay, kung paano tayo ay magiging equipped, magkaroon tayo ng kasanayan upang gumawa hindi lang po ng mabuti, kundi ng kalugod-lugod sa ating Panginoon at sa lahat. Siyempre po, kapag ang isang bagay na ginagawa ay tumutungo sa kaluguran at luwalhati ng Diyos, abay kahit kanina pong tao, okay yan, kahit sa gobyerno. Di hindi tayo magkakaroon ng kung anong bagay na laban sa batas ng tao. Okay? Doon po sa 2 Timothy chapter 3, lalo doon muna, baliktarin natin.
Simulan natin sa verse 17 bago yung verse 16. Ito po ang sinasabi sa verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay, ang gusto po natin ay makita natin ang tao ay nakagagawa ng mga mabuting gawa. Ang mabuting gawa po ay hindi lang po beneficial porque ito'y good, kundi it actually means na mga gawa na kalugod-lugod sa ating Panginoon, sa ating Diyos. But there ought to be an equipping. Ano po? Para magawa ang mga bagay na yan. Ibig sabihin magkaroon po tayo ng kasanayan. Alam niyo kung kaya po tayo, of course, nagkakaroon ng korupsyon sa ating lipunan ay sapagkat wala pong kasanayan ang tao na gumawa ng dapat. Kasi ang tinitingnan natin, batas lang po ng tao ang ating pamantayan. Subalit ang salita ng Diyos ay higit po na matayog kaysa kahit na anong batas ng tao. Kapag ginawa po natin ang sang-ayon sa bunga ng Espiritu, ay wala pong batas ng tao na ating masasalungat. Ang sinasabi nga ng banal na kasulatan, yung salitang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Ang sabi, ang gumagawa ng mga bagay nito ay hindi lalabag sa kahit anong batas ng tao. There is no law, no, na ito pong mga virtues na ito'y magiging labag. Okay, subalit, ano ang kasanayan? Paano nagkakaroon ang tao ng kasanayan upang magawa ang mga bagay na ito? Ang sabi that the man of God may be thoroughly furnished, no, unto all good works, equipped. Ano po? Ano ang magi-equip sa tao? Puntahan natin yung verse 16. Ang sabi po all scripture. Ang kabuuan po ng salita ng Diyos. Okay? Bible, is given by inspiration of God. Ito ay inihatid sa tao sa pamamagitan, ano po, ng bagay na ang mga sumulat kinasihan ng ating Panginoon. Merong inspiration, God-breathed, ano po? And then, ito ay profitable o kapaki-pakinabang. Now, ito po ay nagbigay ang banal na kasulatan ng 4 na salita. Ang unay doctrine. Ikalawa ay reproof. Ikatlo ay correction. At ika-4 ay instruction. Now, ang lahat po ng bagay na ito binigay upang magkaroon ng katuwiran ng tao. Now, ano po yung doctrine? Simple lang. Ang ibig sabihin po ng doctrine is that we may know what is right. Doctrine is knowing what is right. Yung reproof, it is knowing what is not right. Kaya po reproof. Yung correction, it is knowing how to do right. And then, yun pong instruction, it is knowing how to stay right. Magandang kaalaman po yan. What is right, what is not right, how to do right, and how to stay right. At kapag maliwanag po ang bagay na ito, at ito ay naituturo sa tao, of course, alam niyo po, ang pagtuturing ito ay hindi maaaring walang Kristo. Kaya kinakailangan muna ay may pagkilala ang tao ng ang tao ay makasalanan at tanggapin si Kristo. And then ang kanyang salita, ang banal na kasulatan ay magkakaroon ng entry sa ating buhay, sa ating kaisipan, sa ating kalooban. At sa bagay lang po na yan, magkakaroon ng kasanayan ng tao upang gumawa ng mabuti. Even beyond yung bang inaasahan sa mga batas ng tao. Yan lamang po ang kailangan natin. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, tanggapin si Kristo, at mabuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At matapos ang ating mga segments, ito na naman tayo sa portion ng ating episode na ito ng Lighthouse Cafe when we will say, thank you for joining us sa ating mga magandang mga pinag-usapan. And nagpapasalamat din po tayo sa ating mga guests. Nandyan po sila General Secretary Laura Valledo, Preacher Fiscal Moses Rivera, Attorney Jason Neliasca, Doc Mel Lozada. You can rewatch and share episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman po, look for GCTV PH. Make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo naman po ang Lighthouse Cafe.
and you can listen to our episodes anywhere you are. Salamat din po sa ating faithful na tech and food team. Nasyon po sila Direk Adin Ballesteros, Jed Gamboa, Aaron Joy Abante, E.L. Cid, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Maluin Norino, and Jabez Gamboa. And we would also like to thank our ministry partners in Japan 4 Gospels Catering Services, Hub 105, Lighthouse Swirls at Haircutters Republic. You can visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so, join us again next week. Monday po ulit, ano? Same time, 8:30 for another live broadcast ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen.